Di ba kayo naligaw? Praise God. So lahat ng pangyayari nagaganon sa daigdig, ayon doon po sa itinakda ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo higit sa Diyos na kami po ay nagdaraos tayo sa iglesia ng ilang taon na ba tayo? Ha? Lagi tayo nagkakamali roon eh. O 20 na lang mahigit. Ano po? Pwede ba natin palakpakan si Lord? So, gaya na mga babanggit po sa kasaysayan, dito pong iglesia pong ito, mamaya, totoo ang kasabihan, may mga nagtanim, may mga nagdilig, ngunit ang Diyos pa rin ang nagpapatubo at nagpapalago. No? Kaya sa Kanya po natin ibabalik ang lahat ng papuri, kung ano man ang itinakbo. Dito pong ating pong iglesia sa loob ng 20 mahigit na taon, no? Sa biyaya po ng Diyos ay nakatayo pa rin po tayo. No? Nice din po natin, welcome, no? Yung ating pong mga kapatid sa ating po sa iglesia, sa ating daughter church sa bayan. Pwede po akin tumayo, mga taga-bayan. Ayan. Ayan, sila po yung ating mga representative na ating pong mga sa bayan. Ang ating pong iglesia po roon ay tumatakbo na po sa ikalimang taon. Ano po? Ikalawang taon na ho na tayo po ay nagkaroon ng gawain po roon sa bayan. Gayun din, no? Sa ating mga bisita sa umaga pong ito, sa ating, nakita ko kanina si Pastora Kay eh. Diyan ba si Pastora Kay? Ayun, tumayo ka nga. Ayun. Yan. Siya po ay nagpapastor doon po sa ating gawang iglesia doon po sa lugar ng Valenzuela. Valenzuela yun, 20 Reales. Big Nay, yan. Welcome, Pastor Kay. Yan. Kasamang kanyang may bahay. Yung kanyang kanyang asawa, si ating kapatid na Brother Ulysses. Gayun din ang ating mga sino pa ba ating babatiin? Okay, bahala na kayo. Okay. Praise God, no? At ngayon ay ganda ho natin ating puso't kalooban sa paghahayag ng kanyang mga salita. So, yamang di lamang sinabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos, no? Alam bagay ang kanyang mga salita, no? Dami natin, no? Yung mensahe po ng Diyos sa atin sa umaga po ito at magsibing itong atin hong panimula, no? Sa atin hong pagsisimula sa iglesia pong ito na kung saan ay may babaon po natin yan doon sa atin hong kanya-kanyang buhay. Amin po ba? Okay, ang ating pong tagapagsalita hindi na ho bago sa atin, no? Sapagkat siya po ay kumbaga sa suki na natin, no? Siya po ay ating kamanggagawa kay Kristo, no? At siya ay sa aking personal na pagkakilala, siya po ay aking pong nakasama doon sa aming paaralan, doon po sa St. James Academy. Ano po? Pero matanda po ako sa kanya. At kami ay nagpagtakbo lamang doon po sa lugar ng Dampalit, no? Nung ako po ay bago pa lamang mananampalataya, kami ay nagpanagpo doon po sa lugar ng Dampalit, no? Doon po sa Fonseca. Kaya ako ay nagagalak sa panahon na siya po ay ating pong nakasama sa lugar na yon bilang aming youth, no? Youth leader namin. Ngayon gayot na eh. Gayot na kami. Okay? Nagagalak kami at lagi siyang ating nakakasama sa lalo na sa mga importanteng gawain po na ito ng Diyos sa ating pong iglesia. So, hindi ko na po pagtatagalin. I-welcome po natin ang lingkod po ng Diyos, ang ating lingkod ng Diyos na si Atty. Cinchona Cruz Gonzales. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay na, Pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay pong isang pagpapala ang araw na ito and there is so much to be grateful for.
At ako po ay namamangha dahil sa nung nakaraan lamang Disyembre, tayo po ay naroroon sa bahaging yon, di po ba? Ng ating pagtitipon. Pero dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos, narito na po tayo sa bagong facility na ito. At alam natin, hindi pa tapos, pero alam po natin na patuloy na pinaghahandaan at patuloy po nating makikita at mararanasan ang kabutihan ng Diyos maging sa pamamagitan nitong mga pisikal na struktura na ito. Hindi po ba? Hindi pa kayo nagagalak na meron tayong ganitong pasilidad ngayon? Hindi po ba mas maluwag, mas maaliwalas, at alam po natin na hindi pa nagtatapos dito, nagsisimula pa lamang ang mga gagandang bagay na gagawin ng Panginoon sa bagong season na ito. Excited po ba kayo? Dapat po excited tayo lagi. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay napakabuti, napakatapat, napakapagmamahal sa atin, ay ganun na lamang. Kaya patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ang atin pong pagdiriwang ngayon ay ang hindi lamang po dahil sa pasilidad na ito, anibersaryo ng ating gawain, kundi higit sa lahat ay ating ipinagdiriwang ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kasi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal kung hindi po si Jesus ang sentro, ang unahan, ang likuran, ang magkabilang panig ng ating pagdiriwang, ng ating buhay. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, tayo po ay muling magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sama-sama po nating bigyan ng pansin ang kanyang mga salita. At tayo po ay tumayo na sabay-sabay at ating pong bigyan ng daan ang banal na kasulatan, ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Sino po ang nakahanda na para pakinggan ang salita ng Panginoon? Amen. Kaya po, ito po ay hango sa Psalm 145. Nakakatuwa po sapagkat hanggang sa mga panahon na ito ay natutunghayan natin ang mga salmon na ito, ang mga naisulat ni Haring David bilang pasasalamat at pagbubunyi at pagdiriwang sa kabutihan ng ating Panginoon. Sundan na lamang po natin. Ang sabi rito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. So hindi lamang po ngayon, kundi forever and ever, we will exalt the Lord. Every day, we will praise His name. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Our generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. Verse 7, they celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Napakaganda ito mga kapatid. I would like to repeat it again. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy. Brothers and sisters, the Lord is trustworthy. Maaari natin siyang pagkatiwalaan in all He promises and faithful in all He does. He is faithful in all He does. The Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. The eyes of all look to you and give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing.
The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. The Lord is near to all who call on Him. Do we call upon the Lord? The Lord is saying, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love Him, but all the wicked He will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise His holy name forever and ever. Let us all pray. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we humbly come before you. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba at gayon din may pagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sapagat tunay na buhay ka at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Kaya nga po sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong salita, o Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami. Ipahayag po ninyo ang inyong naisin at layunin para sa aming mga buhay. Continue to speak to us, Lord, and minister to us by the power of the Holy Spirit. Father, break every yoke of bondage, ease every burden, comfort everyone by your word, Father. Let your presence be in our midst this morning, Lord. We invite your very presence. Lord, you said when there are 2 or 3 gathered in your name, you are there in their midst. Father, we are more than 2. We are more than 3. Father, we invite you in our midst. Be in our presence, Lord. Let us be in your presence, Lord, as we come with all humility. Let your grace abound, your mercy abound, and your blessing abound in us. In Jesus' mighty name we pray. And everyone say, Amen. And everyone say, Amen. And amen. Makakaupo na po tayo. Alam po ninyo, medyo mahaba yung binasa natin. Buong chapter po yan ng Psalm 145. Kaya kung hindi pa po kayo nakapagbasa ngayong umaga, at nasundan po ninyo ang ating main text this morning, aba, mukhang nakarami na tayo, hindi po ba? But this speaks of the glorious, majestic name of the Lord. At pag-uusapan po natin ang goodness of the Lord. Gusto ba nating malaman ang kabutihan ng Diyos? I am sure lahat po tayo dito, with no exception, ay meron pong karanasan ng kabutihan ng Diyos. Hindi lamang basta kabutihan ng Diyos, kundi sabi nga, over the top, extreme, lavish. Alam niyo po, hinanap ko yung word na lavish sa Tagalog. At hulaan ninyo kung anong aking tunghayan, ano po, nang tayo po ay nag-Google. Yung daw lavish, goodness, kindness, yung lavish ay, guess what? Labis-labis. Sobra-sobra. Undeserved love, kindness, and goodness of God. Sino po dito ang merong patotoo patungkol sa kabutihan ng Diyos? Sige nga po, tingnan natin. Sige nga po. Meron ba nag-testify na kanina? Meron na ba? Wala pa? Very briefly, sige bro, halika. Testify ka, sandali lang. 1 minute, 1 minute. Sige, come here, come here. Sige, let's hear it. Let's hear it. Let's hear it. Sige po. Yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa'yo. Sige, go. Dito na po, attorney. Hindi ko na-expect to. Ang kabutihan po ng Diyos na ginawa sa akin, yung changes po sa akin. Kasi kung ako lang po, parang hirap baguhin yung sarili ko, no? Ano po ako, dati po akong barkada, inom, talagang, kung titingnan niyo po ako ngayon na yung pamumuhay ko ngayon, sobrang layo dun sa pinagdaanan ko dati. So, kaya purihin po ang Diyos. Yan lang ba palakpak natin para sa Panginoon? Isang nabagong buhay. Talaga po ipagpapasalamat natin. O, sa young people, sino ang pwedeng magsabi lamang ng, o mag-share
Sige, dito tayo. Sige, on the spot, on the spot. Sino? Sige, let's share about the goodness of God in your life. Muntik na si Allen. Okay lang ba yun? Sunod siya. De joke lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po, I think na-witness po ng karamihan dito sa kung ano po yung nangyari po sa akin nung accident. Nung nangyari po yun, 4 weeks po, talagang hindi ako makalakad ng maayos. To the point na talagang meron akong sariling tungkod. Minsan kapag naman lalabas kami, nagre-rent kami ng scooter para makaikot-ikot. Dumating din po yung time na sa school naman po, nagkaroon po ako ng delay sa academics ko dahil po hindi po ako makapag-drawing. Pero po, thank you po pa rin kay Lord kasi sabi po ng doktor habang nagte-therapy ako, yun daw po ang pinakamabilis na recovery na ginawa po ng Diyos sa aming buhay. And I'm happy to say po na not too long ago, ay natuto din po ako ulit makatakbo. Thank you. Palapakan naman natin si Lord. Amen, amen. Sige po. Nay, pwede po ba? Sino po sa inyo? Magpapasalamat lang sa kabutihan ng Diyos. Sige po. Maski short lang po. Ang sa akin naman po kasi noon po, nung wala pa ako sa Diyos, talagang napakaano ko, nandun na yung nagiinom, nagsusugal, nandun na yung lahat ng bisyo. Pero mula nung pumasok kami sa Panginoon ng 2000, nagbago ang lahat. At ngayon nandito ako naglilingkod, pati sa tabing ilog, dalawang beses po sa isang buwan, o sa isang araw po. Thank you sa mga kasama namin. Thank you po. Anybody po healing? Healing. Pinagaling po ng Panginoon. Anybody? I'm sure meron kayong testimony about that. About the goodness of God. Anyone? Sige po. Tay, meron ba? Ay, okay. Nahiya si nanay. Nahiya si nanay. Meron po? Sige, last one. Last one. Oh, nanay, sige po. Healing. Ako, salamat ako at noong panahon na maraming salamat lang ako maraming salamat na ng buhay pa ako. Amen. Kasi muntik na ako na putol yung paa. Parang banago na yung Toyota. Bunggo lang naman sa salamat na lang. Praise God. Alam niyo po, hindi sapat ang araw na ito para isa-isahin natin yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Tama po ba? Ako rin po ay dahil po sa aking negligence, bumababa lang po ako ng escalator, nagmamadali ako, pagtuntong ko pong ganon, pag step ko pababa, na-injure ko po itong aking nina ito. Kaya pag paumanhin ninyo, at ako po yung naka-rubber shoes ngayon, dahil po nagkaroon ng tear, yung aking pong meniscus dito sa right knee. Pero alam po ninyo, ang kabutihan ng Panginoon, bagamat marami tayong mga negligent times na, hindi po ba, nagkakaroon tayo ng mga shortcomings, tayo pa rin na iniingatan pa rin ng Panginoon. Kaya po nagpapasalamat tayo sapagkat sa mga testimonies po na ito, nakita natin ang glimpse lang ng kabutihan ng Panginoon. Subalit, ito pong kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang biyaya sa atin, the greatest in all season, at all times, no cap, kanga ng mga Gen Z. Sabi nga alam nyo, sinerch ko yan. Paano ba sabihin ng mga Gen Z na Jesus is the ultimate, the greatest? Sabi lang po doon sa nakita ko, Jesus is goated. I'm sure hindi kayo nakaka-relate doon. Ako hindi Pero yung mga Gen Z, Jesus is goated, meaning the greatest of all time. But we say, He is the greatest in everything, the greatest in all, the King of kings, the Lord of lords, the God of gods. What is more is that we experience God's goodness in our lives every single day. Alam po natin ito at ating naidedeklara ng buong kumpiyansa na ang Diyos ay mabuti sapagkat hindi lamang ito ang katotohanan kundi nararanasan natin. Tama ho ba?
Ba't parang malungkot kayo ngayong araw na ito? Celebrate the presence of God. So dapat tayo ay may mga ngiti, at tayo po ay excited. Ganun pa man, tingnan po natin ang response ng people of God. Ang sabi po sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is good. Kaya po tayo merong panahon ng pagbibigay ng patotoo dahil nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. And sinabi rin po sa Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good. Bakit tayo nagpapasalamat? Dahil mabuti ang Diyos. And His love is eternal, and His faithfulness endures to all generations. Psalm 100 verses 4 to 5. Nung po si Moses ay nag-plead sa ating Panginoon, nasabi niya sa Panginoon, Lord, please show me your glory. He was actually asking God, ang tinasabi niya po sa Panginoon, ipakita mo sa akin kung sino ka, Panginoon, hanggat doon sa kaya ko. Exodus 33 verse 19 says to 20, the Lord gave a response, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim the name Yahweh before you. Moses wanted to see God's glory. Gustong makita ni Moses ang glorious presence ng Panginoon. And God showed him something so wonderful, so glorious, so majestic. At alam po ba ninyo, dahil doon, nung ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang glory kay Moses, yung pong mukha ni Moses ay nag-radiate. There was a certain glow sa kanyang mukha. Now let us describe what God's goodness is. Alam po ninyo, napakahirap para po sa atin na mga nilalang lamang na maunawaan ang kabuuan ng kabutihan ng Diyos kung sino ang Panginoon talaga. Subalit, mayroong mga bagay na nagpapahiwatig sa atin, nagpapakita sa atin ng tunay na kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. We sing about God's goodness. Hindi po ba? Maawit tayo ng mga awitin patungkol sa kabutihan ng Diyos. Sinasabi po natin yon. God is all the time. And all the time, alam natin yan, di po ba? And paano po natin ito bibigyan ng pakahulugan? Dalawang bagay po. The Bible defines God's goodness in two ways. Yung una po ay may kinalaman sa kanyang character. Sino ba siya? At hindi po natin siya makikilala kung hindi po muna natin siya tatanggapin sa ating mga buhay. Hindi po ba? Kaya tayo ay naroroon na. Tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas at unti-unti ay naipapahayag ng Panginoon sa atin kung sino siya, na siya ay mabuti, na siya ay Diyos na mabuti. Ang sabi po rito, you are good and what you do is good. Teach me your decrees. Psalm 119, verse 68. So dalawang bagay, we can describe God's goodness based on His character and based on the actions that He does. Doon po natin makikita. So God is good, meaning He is morally superior. He is excellent and outstanding, extraordinarily kind and loving, highly excellent in everything, and extravagantly all good. Dahil po Diyos ang pinag-uusapan natin, kaya lahat superlatives. Lahat yung pinakamataas na antas ng pagpapahayag ng paglalarawan sa Panginoon, ang kaya lamang nating gawin. Kulang ho ang salita para ating ipahayag kung sino ang Panginoon. Sa liit po ng ating brain, hindi ho natin kayang maunawaan ang kabuuan niya. Subalit salamat sa Diyos dahil binibigyan niya po tayo ng glimpse of who He is. Tayo po mga tao, pag sinabing dapat maging mabuting tao tayo, yan po ay ating goal. That is something that we aspire to be. Hindi po ba may mga magulang, interviewin ninyo, anong gusto ninyo sa inyong mga anak?
makapagtapos ng pag-aaral, maging mabuting tao. Tama ho ba? That is what we desire for our children. Kasi po yan ay added quality. Hindi po yan natural sa atin. We are sinful. We are broken. Kaya nga po ang maliit na bata, hindi mo tuturuan niya na maging makasarili. Hindi po ba? Kaya nga sasawayin mo eh. Hindi mo yan tuturuan na minsan ay nakakapagsinungaling. Kasi minsan lumalabas yan sa kanila. Hindi po ba? Subalit when we speak of God, the very meaning of God is the definition of good. Kung sino po yung Diyos, yun din po yung mabuti. God is good. He is good. So goodness comes naturally for Him. God is not just the greatest of beings, He is the bestest. Kung merong ganun salita. That's exactly what Jesus meant when He said, no one is good but one. At sino po ang nire-refer ng Panginoong Jesus? No one but God. That is in Mark 10:18. Now, tayong mga tao, sinasabi natin, good, okay, the food is good. Di po ba? Masarap yung pagkain. He is a good friend. That's a good movie. Pero yung lahat po ng sinasabi nating mabuti ay imperfect. Di ba? Subalit, ang ating pong Panginoon, when we experience who God is, that is far more greater than all the good that we have experienced. Kaya po ang imbitasyon sa atin ni King David is, taste and see that the Lord is good. Come, taste and see that the Lord is good. Experience God Himself. Alam po ninyo, ang ating Panginoon, hindi po siya transactional God. You do this for me, I'll do this for you. Hindi po ganun. He is a covenant-making and covenant-keeping God. Meron po siyang pakikipagtipan sa atin. Higit po yan kaysa sa isang agreement o kontrata. Higit po yan sa pagkakaunawaan lamang. When the Lord makes a covenant with us, hindi po yun mababali. Napakatapat po ng Panginoon. Kung kaya't ini-invite po tayo to come and taste and see that the Lord is good. He is a relational God. Ang nais po niya, hindi po tayo nagtatransact na parang business. Kung hindi, we come to Him as sons and daughters, mga anak. Kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoong Jesus, ang sabi po ng John 1:12, we have now the right to be called sons and daughters of God. Bakit? Dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Now, we define goodness as God's character. Pero tingnan naman natin yung kanyang actions. The second part of God's goodness focuses on what He does. Ano ba yung ginagawa ng Panginoon? When we look at the Bible, marami po doong description. Marami po doong mga halimbawa na kung saan ang mga tao ng Diyos ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. May kagutuman, pero merong provision for food. May sakit at karamdaman, may provision for healing. Meron pong napoposes ng demon, meron pong deliverance. Meron pong kasalatan, pero merong biyaya. So makikita po natin yung mga aksyon ng ating Panginoon. The Bible is replete with descriptions that point to His kindness, His mercy, grace, steadfast love, and generosity. Now mga kapatid, let us bear in mind, we don't deserve anything. Itong generation na ito, and marahil tayo na rin, in the older generation, we also say, teka muna, deserve ko naman. So kung deserve naman natin, sige, gawin na natin, we deserve this. Mga kapatid, when it comes to the Lord, we don't deserve anything.
Hindi po porke naglilingkod tayo rito, gumagawa tayo ng mabuti at sasabihin natin, Lord perfect attendance ako this month Lord, nandun ako nung anniversary ng church Lord, nandun ako sa youth service. Nandun ako, nag-evangelize kami, Lord Ay Lord, nagpray ako for the sick. Lord, nagpray ako para doon sa nangangailangan. Tinawagan ko yung kapatid at kinumusta ko siya. Lord ginawa ko lahat to para sa'yo. Kaya ito naman yung prayer request ko. Mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi para maka-earn ng points. We are serving the Lord because that is our act of worship. That is our act of thanksgiving to the Lord who is so good to us. Marapat lamang yung ginagawa nating paglilingkod, kulang pa nga. Kaya't wag nating iisipin na dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon, then we deserve all the good things in life. Amen po ba? That is the reality, mga kapatid. Ilagay po natin yung ating mga sarili sa kung saan tayo dapat. We are just but recipients of His grace, of His mercy, of His compassion. Tayo po ay malayo sa Panginoon. We are enemies of God. Naalala niyo po ba nung hindi pa natin kilala ang Panginoon? Ano ba ang buhay natin noon? Hindi ba tayo po ay taliwas sa kanyang kalooban at sa kanyang layunin? Subalit dahil nga sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakilala sa Kanya, tinanggap natin sa ating puso, sa ating buhay, at nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Tayo po, ang sabi po ng Isaiah 64:6, we are all infected. Yes, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Hindi po dahil gumagawa na tayo ng mabuti, sabihin natin sa Panginoon, oh Lord, deserve ko naman talagang masave kasi ginagawa ko to lahat para sa'yo. Nagsasakripisyo ako, Panginoon, kaya dapat iligtas mo ako. Siguro naman sapat na ito, Lord, dahil hirap na ako. Mga kapatid, even, the Bible says, Isaiah 64:6, even our good deeds, yung ating mabubuting gawa, they are just filthy rags, maruruming basahan. Kaya wag po nating iisipin na dahil ginagawa natin ang mga bagay na ito, that we earn something from the Lord. We receive, it is only because of God's grace. Naunawaan po natin. Kaya wag po tayong puposisyon doon sa posture na, Lord I deserve this I'm doing this so I deserve this. No. Lord, I am doing this for you because I love you. Because I worship you. Because I am so grateful that you saved me. Because of your grace. Mga kapatid, that should be the posture of our hearts. Ang sabi po sa Romans 3:10, verse 11, no one is righteous. Wala pong matuwid. Wala kahit isa. There is no one who understands, no one who seeks God. Subalit dahil po sa kabutihan ng Diyos, Ephesians 2 verses 8 to 9, it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is a gift of God. Not by works, lest anyone boast. Dahil kung kaya po pala ng mabubuti nating gawa na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, bakit pa pinadala ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, si Jesus? Kaya pala natin na tayo pala gumawa lamang ng gumawa ng mabuti, ay maliligtas na tayo, bakit kailangan pang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo? Naisip po ba natin yon? Bakit kailangan si Jesus ang ipadala, magkatawang tao, mamatay para sa atin, dumanas ng katakot-takot na hirap para sa atin? Dahil hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili kahit ano po ang ating gawin. That is the truth.
We do good works ngayon, tayo po ay gumagawa ng kabutihan ngayon out of gratitude to the Lord at dahil tayo ay ligtas na. So lilinawin ko lamang po, dapat ito po ay talagang foundational po ito sa ating pananampalataya. We are not saved by works, we are saved by grace in Christ, by faith in Christ alone. Subalit nang tayo po ngayon ay makatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, nakakagawa na tayo ngayon ng mabuti dahil po sa kabutihan na ipinakita ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kaya po ngayon, yung ginagawa nating paglilingkod, yan po ay pagpapakita ng pagmamahal na natin sa Diyos at pagtalima sa Kanyang salita. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So nilikha tayo ng Panginoon para gumawa ng mabuti, which God had prepared beforehand that we should walk in them. Hindi sa kakayahan natin, hindi sa kalakasan natin, hindi sa kapangyarihan natin, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumikilos po sa atin. Malinaw po? Amen. So, tingnan po natin paano ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Unang-una, of course, yung ating mga natural blessings. Hindi po ba? Maging pagsikat ng araw ng ganitong oras. Paglubog ng araw ng ganong oras. Araw-araw yan. Mga kapatid, walang palya. Sa mga mas nakakatanda nating kasama po dito, meron na bang pagkakataon sa inyong buhay na naranasan kayo na hindi sumikat ang araw sa takdang oras o lumubog ang araw sa takdang oras? Yes, sabihin po ng iba sa atin, attorney, makulimlim so hindi namin nakita yung sikat ng araw. Pero alam po ninyo, may mga pag-aaral at kung ating titingnan po ang mga siyentipiko, bagamat cloudy, marahil sa lugar na ito, pero sumisikat po ang araw maging sa ibang bahagi ng bansa at ng buong mundo. The sun rises and the sun sets as ordained every day. That is the goodness of God. Sino po dito ang naaalala noong panahon na meron pong, nito lang recently, mga Artemis ba yun? Meron pong mga astronauts tayo na nag-circle doon sa buwan. Alam po ninyo, namangha sila at isa lang ang masasabi nila, meron talagang Diyos. Bakit po? Lumabas sila ng planeta natin, itong Earth, at sila po ay umikot doon sa buwan. At nakita nila na ang mundo ay nakasuspend sa atmosphere. Nakasuspend sa ere. At naikot po nila ang buwan at nakabalik sila. At namangha sila na nakita nila ang mundo from the moon. At nakita rin nila ang moon. So makikita po natin, meron lamang mabago sa axis, magkakaroon na po ng trouble. May mabago lamang po sa porsyentro ng nitrogen and oxygen sa ating mundo, hindi na tayo makakahinga, mamamatay na tayo. Lumapit-lapit lang tayo ng kaunti sa araw, masusunog tayo. Lumayo-layo pa tayo ng kaunti, itong mundong ito, tayo po naman ay maaring frozen to death na. The Lord, in His goodness, in His wisdom, created earth in such a way na meron po tayong ganitong environment. Yes, may winter in some parts of the world, below 50, below 60, but people manage to live even in those conditions. At hindi naman sila frozen to death. Of course, meron iba nagpapabaya, kaya nagkakaganoon. But you can see the majestic power and awesomeness of who God is. Kaya nga po, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan maging nitong sabihin nating heavenly beings ba? Hindi. Heavenly like planets and solar systems and galaxies and universe. So makikita po natin, si David nakita niya to. Even in Psalm 145 na binasa natin, sabi niya,
This is a hymn of praise that celebrates God's goodness expressed in created order. Kaya po ang sabi niya, Yahweh is great and greatly to be praised. The Lord is gracious and compassionate. Kung atin pong na-miss ito doon sa binasa natin, inulit po niya iyon sa mga succeeding verses in saying, His compassion rests on all He has made. Kaya nga po, every sunrise and sunset, every second, every minute, hours, days, weeks, months, years, we experience God goodness. Nakarating po tayong lahat dito ng maluwalhati. That is because of the goodness of God. Meron pong iba hindi nakakarating sa paroroonan. Bakit? Nagkakaaksidente. Meron pong iba hindi na gumising ngayong umaga. Kaya po huwag natin ipagwalang bahala ang mga bagay na ito kasi parang natural sa atin. Subalit, tingnan po natin ang mga pangyayari. Merong mga hindi na tayo kasama ngayon. Meron tayong nababalitaan, uy, malakas pa yung kausap ko lang yun ng isang araw. Bakit ngayon wala na? Mga kapatid, let us not forget all of these things. These are but reminders of God's faithfulness and goodness in our lives. Palakpakan naman natin si Lord. Maging pag tayo po ay natutulog, He watches over us. For our Lord neither slumbers nor sleeps. When we wake up in the morning, His goodness is manifest. Yung ating pong mga kabataan na umuuwi sa bahay, makaraang sila ay tumungo sa paaralan. That is God's goodness. Tayong mga nagtatrabaho, pagkaraan ng ating trabaho sa opisina, pag uwi natin sa bahay, at tayo ay maluwalhating nakarating, bagamat na traffic, bagamat inabutan ng ulan, marahil nabaha pa, pero nakauwi ng ligtas. Mga kapatid, that is goodness of God. Alam po ninyo, meron tayong isang na-encounter no, sa social media, sabi, yung pong pag-alis ng bahay at pagbalik sa bahay ng maluwalhati, that is an understated blessing. Meaning, hindi natin na ipagpapasalamat sa Diyos, pero sa araw-araw na balita, hindi po ba, sino dito nanonood ng balita? Hindi ba? Merong isang estudyante kamakailan lang, nasaksak doon sa kanilang paaralan, ayon sa balita. Yung magulang, inaasahan, pumasok yung anak, uuwi, ligtas, pero hindi nakauwi. Meron tayong nabalitaan, nagmumotor, pauwi na. No, yung isang marahil rider, tapos sa trabaho, pauwi na. Nasagasaan pa or nabangga pa. Mga kapatid, are going in and coming out of our houses. That is a manifest goodness of God. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa araw-araw. The Lord also shares with us and shows to us kind interventions. Hindi lamang po pinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang kabutihan sa pang-araw-araw na karanasan natin, kundi sa kanyang mga intervention sa ating mga buhay. Meaning to say, may problema tayong mabigat. Sino dito ang nakaisip na ng inyong naging problema na mabigat? Huwag na kayo magtaas sa inyong mga kamay. Pero may naging problemang mabigat, pinansyal, relasyon, yung anak, napariwara, o yung asawa, may utang, etc. Maraming istorya, maraming kasaysayan. Subalit, maraming pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos because the Lord intervened in their situations. Marami tayong kapatid na terminal na yung sakit. Talagang tinataningan na. Subalit, dahil sa kabutihan ng Diyos, binigyan pa siya ng karagdagang mga taon. Meron din namang iba na talagang financially in debt. Ang milyon-milyon ang kanyang pagkakautang. May mga kilala po tayong mga mananampalataya na bago sila nakakilala sa Panginoon, ay dahil nag-mismanage sila, hindi nila alam hawakan ng kanilang pera, ay nalubog sila sa utang. Ay nakakilala sa Panginoon. At alam nilang ang Panginoon na magpo-provide sa kanila. Alam mo ba ninyo, yung milyon-milyon na iyon ay unti-unting nababayaran because the Lord provided. May mga intervention ng Panginoon.
May mga pagkakataong dapat ay mapapahamak tayo, pero bakit ba parang tayo ay na-hold back? Bakit parang napigilan tayo? Tapos malaman mo, naku, kung tumuloy pala ako, napahamak ako. May intervention ang ating Panginoon. Meron siyang, dahil ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, kung kaya naman ang Panginoon, He is the one who takes good care of us. Masaya ho ba kayo that the Lord takes good care of us? Napakabuti ng Panginoon. Siya ang ating Ama na talaga pong tayo ay kinakalinga at iniingatan. He rescues us, He intervenes in our lives, and even when we cry out to the Lord, Panginoon, hindi na namin alam ito, hindi na namin alam ang aming gagawin. Alam po niyo mga kapatid, maging sa mga pangyayari sa ating bansa, may magagawa po ba tayo? Meron. Ipanalangin po natin ang ating mga leaders. Attorney, walang nangyayari. Tagal na namin nagpe-pray. Mag-pray pa rin po tayo bilang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. Let our petitions, prayers, be uttered and be made for our leaders, for those who are in authority, so that we may live peaceful lives. Let us pray for them. Wala po akong panahon ngayon na sabihin ang mga nangyayari on the ground, pero may ginagawa ang Diyos na sa pangunguna rin ng mga kabataan sa bansang ito na mga nakakilala sa Panginoon. Kaya't wag po tayo mawawala ng pag-asa. Ang pag-asa natin, hindi sa mga leader natin, mga kapatid. Huwag tayong ma-divide ng politika. Amen ho ba? Maaring may mga preferences kayo. Gusto ko si ganito, gusto ko si ganyan. Pero mga kapatid, alalahanin natin, hindi sila ang magsasalba o magliligtas sa ating bansa, kundi ang ating Panginoon. Kung kaya't ang ating bahagi, ipanalangin ang ating bansa, ang ating mga leaders. At tayo, makakapag-ambag kung gagawin po natin yung tama sa ating pong mga transaksyon, sa ating mga pakikitungo sa ibang tao, kung ating pong susundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo po ay sumusunod sa batas, ayan. Kung tayo ay sumusunod sa ordinansa, kasi ang daling sabihin na, si ganito naman, korap yan si ganito naman, nagnanakaw sila Mga kapatid, tayo mga nasa opisina, take note po yung mga bond paper, yung mga ballpen, yung mga etc. Yan, nadidinig ko yan sa ibang preacher. Sabi nila, tayo ba? Nagiging masinop dyan. Madali po kasi magturo sa iba. Pero minsan pagdating sa atin, maayos din po ba tayo? Tingnan din natin yung sarili natin. Yun po yung ambag natin. Gawin natin yung tama. Maski po yung iba ay hindi gumagawa ng pareho. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen ho ba? So anuman po ang sitwasyon na ating hinaharap ngayon, kanino tayo dudulog? Kanino tayo pupunta? Kanino tayo magsusumbong? Kanino tayo mananalangin? Walang iba kundi sa ating Panginoon. And only through Jesus. Bakit po? Because Colossians reminds us in chapter 1, verse 15, that Jesus is the image of the invisible God, and that God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Jesus is God's goodness in the flesh. Kaya po pag binabasa natin ang banal na kasulatan at nakikilala natin si Jesus, nalalaman din po natin kung sino ang Diyos Ama. Nalalaman din natin kung sino ang Diyos Espiritu Santo. Kaya nga po, paano ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal, pag-ibig at kabutihan? Unang-una, He took the judgment that we deserve. Kung meron po tayong deserve, yun po ay mapanagot. Tayo po ay may kasalanan dahil tayo ay sinners. We are enemies of God. Nabanggit ko kanina, sabi rin ang banal na kasulatan. At dahil tayo po ay sumuway sa Panginoon, may karampatang parusa yan. Yun po ay pagkawalay sa Kanya, yun po yung sinasabing death. For the wages of sin is death. Tayo po ay mapapahiwalay sa Panginoon
at tayo po ay may kalalagyan. Kaya po si Jesus ang mismong nagkatawang tao upang iligtas tayo sapagkat napakabigat po ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Pag sinabi pong eternal separation from God, meron tayong siguradong kalalagyan. That is hell. Madalas natin nadidinig, oo, siyempre lahat tayo gusto sa heaven. Pero ang banal na kasulatan na nagsasabi, for the wages of sin is death. Kamatayan, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos, ang tungo po ay sa impyerno. But, yun ang maganda, may but. Pero, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil po sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil siya po ang namatay para sa atin, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, kaparusahan sa ating mga kasalanan, tayo po ngayon ay mayroong kaloob na buhay na walang hanggan. Tayo po ay may kasiguruhan na dahil si Jesus ay nasa ating mga buhay at tayo po ay nagsisi at siya po ay ating inimbita sa ating mga puso at naririto ngayon siya sa ating mga buhay, tayo po ay may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan kasama niya doon po sa kalangitan. Of course, sabi natin, Lord, wag muna ngayon. Tayo po ay naglilingkod pa. Amen. Di ba? Subalit, may takdang panahon ang Panginoon para sa atin. And we have to make sure that the Lord Jesus is in our hearts. To make sure that we have eternal life. Okay, ayan. So makikita po natin, doon po sa kaloob ng kabutihan ng Diyos sa atin, hindi lamang po si Jesus ang kanyang pinagkaloob sa atin, kundi lahat pa ng spiritual blessings. Romans 8:32 says, He did not even spare His own Son, but offered Him up for us all. So kung ibinigay na po sa atin si Jesus, ano pa ba ang hindi maaari ibigay ng Diyos sa atin? Yung pinakamainam, pinakamabuti. Ang pinaka na ang ibinigay sa atin. Ano pa ba ang hindi maibibigay ng Diyos sa atin? Kalakip niya ang lahat ng spiritual blessings. Kaya nga po ang sabi ng 2 Corinthians 1:20, every one of God's promises is yes in Christ. That means all the good and perfect gifts of God come to us through our relationship with Jesus Christ. Ngayon, eto po. Dito na tayo sa panghuli. Ay, salamat, panghuli na. How do we respond? Pag po tayo ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, laging sa dulo po, ano ang ating pagtugon? How do we respond? Narinig na natin ang salita ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Ipinagkaloob sa atin si Jesus. Hindi lamang si Jesus, kundi ang mga spiritual blessings and spiritual giftings. So paano po tayo magre-respond? Unang-una po ay repentance. Napakahalaga po na tayo ay nagpapakumbaba araw-araw at tayo po ay naninikluhod at tayo po ay humihingi ng awa at habag ng Panginoon at patuloy na nagpapasalamat na dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, tayo po ay mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Kaya po, napakabuti ng Panginoon. Ngayon po, bukod sa ating repentance, bukod po sa ating pagpapakumbaba, kinakailangan po meron tayong pananampalataya rin sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako na manampalataya sa inyo. Naalala niyo po ba ang isang karanasan ng tao ng Diyos sa banal na kasulatan? Ang sabi niya, Lord, help me in my unbelief. May mga pagkakataon na nagdududa tayo. May mga pagkakataong napapaisip tayo, nagtatanong tayo, hindi po ba? At ang mabuti po sa ating Panginoon, hindi po siya na-o-offend. Kaya niya pong tanggapin yan. Ako po, sinasabi ko talaga sa Panginoon, Lord, hindi ko po maunawaan ba't nangyayari ito. Pero magtitiwala ako sa inyo dahil kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay.
Alam mo ba ninyo mga kapatid, pag sinabi nating God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ibig sabihin, nandun na siya ng pasimula, nandun pa rin siya sa wakas, siya ang pasimula, siya ang wakas, siya po ang nakakakita ng lahat ng bagay sa ating buhay, simula, kalagitnaan, at ang pagtatapos nito. All at the same time, tayo po hindi natin nakikita ang future. Tama po ba? Hindi natin alam ang mangyayari mamayang alas 12. Tama po ba? Subalit ang Panginoon, nakita niya yung ating nakaraan, nakikita niya yung ating present, at nakikita niya rin ang ating future at the same time. Wow! Ganun po ang ating Panginoon. Anong significance nun sa atin? Pagkaya po ng Panginoon at kayang-kaya niya, dahil nga Alpha and Omega siya, na makita ang past, present, and future, alam na alam ng Panginoon ang gagawin niya sa buhay niyo at sa buhay ko. Kaya wala pong hit or miss sa Panginoon. Walang aksidente. May mga bagay na nangyayari na hindi natin maunawaan, wag naman po sanang kagagawa natin. Ano po? Subalit ganun pa man, may mga kahinaan, limitasyon, at may mga pagkakamali tayo. But alam niyo ba, the Lord can override all of our shortcomings and limitations. All good things come from the Lord. Kaya po ng Panginoon to turn things around. Romans 8:28, hindi po ba? In all things, God is working it out for our good. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay dahil mahal natin ang Panginoon and we are called according to His purpose, kung kaya't lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay nagkakalakip-lakip upang magkaroon po ng mabuting resulta sa ating mga buhay. Palakpakan naman natin si Lord. Kaya po, faith in the Lord. Una, repentance. Pangalawa, faith in the Lord, in the goodness of His works in our lives. How great is your goodness, Lord. Psalms 31 verses 19 to 20. You have stored up for those who fear you. Meron ba tayong banal na pagkatakot sa Panginoon? Then, narito po ang kabutihan ng Diyos stored up for us. God has His goodness stored up in you. So let us take refuge in Him. At ang pangatlo po, and this, second to the last, step out in faith. Step up in faith. Meron pong layunin at maganda ang layunin ng Diyos sa atin. Lagi natin naririnig to. Jeremiah 29:11. Memorize na natin to. Life verse na natin ito. For I know the plans I have for you, says the Lord. Si Lord may plano sa bawat isa po sa inyo. Regardless of your age. Hindi pa po tapos si Lord sa atin. Habang nagumigising tayo sa umaga at meron tayong lakas at meron tayong hininga, may layunin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya maski senior na tayo, sino po ang mga senior? Wave po tayo. Praise God. Humantong po tayo sa edad na ito. Amen? Can it be told now? I just turned 60 po. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang dahil sa discount kundi nagpapasalamat ako sa Panginoon na umabot po tayo sa ganitong edad at naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen o ba? Hindi pa tapos ang Lord sa atin. Kaya po, by last point, have an attitude of gratitude. Dahil mabuti ang Diyos, kaya dapat po lamang na tayo ay mapagpasalamat. Mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, salamat po, Panginoon. Philippians 4:6-7, wag daw po tayo magulumihanan sa anumang bagay. Amen? I'm telling this to myself. Do not be anxious about anything. Anything, ang sabi po. But in everything by prayer and supplication, present your request to God.
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Psalm 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. Memory verse po natin yan. Psalm 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Tayo po ay tumayo at tayo ay mananalangin. Hallelujah. We bless you, Lord. Purihin natin po ang Panginoon. Sige po, magpasalamat tayo. Buksan po natin ang ating mga bibig. Iparating po natin sa Panginoon ang ating pasalamat. Lord, we bless you. We glorify you. We honor you. We give you thanks and praise. Lord, you are worthy. You are majestic. You are all righteous. You are all good. You are majestic and your splendor reaches beyond, Lord, the heavens. Oh Lord, you are so glorious. Panginoon, tunay nga na ang papuri at pasalamat ay tanging sa iyo lamang. Let the people of the Lord praise Him. Come on, let's praise Him. Praise the Lord. Thank the Lord. Utter your words of praise unto the Lord. Let this be a time of worship, a time of thanksgiving unto the Lord. The Lord is good. His love endures forever. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, Lord, we bless you. Oh, we honor you, Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Panginoon, tunay nga po na nagpapakumbaba ang bawat isa at patuloy na aming sinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Tunay nga po na dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong kahabagan, kami po, Panginoon, ay pinagindapat niyong maging mga anak niyo. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat nang tinanggap namin si Jesus sa aming mga buhay, kami naging bagong nilalang. Kami ay may pag-asa. Kami, Panginoon, ay mayroong magandang hinaharap. Meron kang layunin sa aming mga buhay. Father, we thank you. We bless you. We honor you, Lord Jesus. Oh, we bless you, Lord. Oh, we bless you, Father. We bless you, we bless you, we bless you. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Let's sing a song of praise and let's worship the Lord. Let's maintain our posture before the Lord in worship and in prayer and thanksgiving as we sing a song of praise. Let this be our song to the Lord. Ibigay mo ang buhay mo, ika'y binako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong awa at biyaya. Turuan ang puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo susi sa walang hanggan. Buhay ko'y iaalay. Hello, let us worship the Lord. Papuri sa kataasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Manggaling ito sa ating mga puso. Hallelujah. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagka
tayo sa diwa ng ating pagsamba sa Diyos. Tayo po yung manalangin muna. Purihin ka, Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng iyong presensya sa amin sa umaga pong ito. Salamat sa pagpudama, patuloy ng iyong pagmamahal, pagmamalasakit po sa amin. Salamat, Panginoon, na aming nakita. Panginoon, ang aming mga kaabahan, Panginoon. At nakita naman po namin, Panginoon, ang iyong kalwalatian, ang iyong kabanalan, ang iyong kalwalatian, Panginoon. Kaya mo, sa mga sandaling ito, muli namin talaga ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. May handog ito bilang handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo, Panginoon. At hayaan po ninyo ang buhay na ito ay patuloy magbigay ng kapurihan, karangalan sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga oras na ito. Handa mo kami, Panginoon, sa aming pagtatalaga ng aming pong iglesia pong ito para sa iyong karangalan. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.